Yo, what's up guys? Babalik po ang Makilas TV. At sa ngayong video, susubukan natin ayusin yung ating Gazillion Premium Bubbles. Kasi iniwan nilang basa sa labas. Naulanan, tsaka ayaw na gumana. Susubukan natin, at least sira na rin naman. Sirani ko naman tayo, kaya try natin paganahin kung gagana. Hey! At dahil mahilig tayo mga likot, medyo may mga gamit tayo para sa mga pambuting-ting. Mahilig tayo pambuting-ting. Meron tayong tools na maliliit. Yung gamit sa maliliit din na screw. Actually, nabuksan ko na siya. Pero parang tingnan natin kung kaya ko pa. At syempre meron tayong tester. Yung tester natin is medyo mumurahin lang din to. Nabili natin sa Canadian Tire. Tsaka syempre with soldering iron. Sa soldering iron kailangan natin ng paste. Kasi mahirap magsulda na walang paste. Ayaw dumikit. Minsan matsambahan mo lang. Pero mas nagpapabilis to yung soldering paste. Nabibili rin to sa Walmart or Canadian Tire. Ayan. Sige. Sayang din naman. Kailangan din natin ng spare na battery para matry kung gagana o hindi. Itong battery na to, ginamit to ng mga anak ko. Sa baba, nakakalat lang. Hindi mo na alam kung alin yung okay pa, alin yung hindi. Halo-halo, kaya subukan natin isa-isa kung alin yung pwede. I-set natin yung tester natin sa volts at sa pinakamababa na reading kasi kailangan natin dahil 1.5 lang naman to. Negative sa black tsaka positive sa red. Ito is negative. That means sira na to. Ito okay pa. Ilagay natin. Subukan natin ilagay yung battery kung gagana. Titingnan natin. Ito na yung mga battery na tinry natin na okay pa. Tapos sa kakabukas ko, yung ito niya na natanggal na. Yung pinaka connector niya. Kaya tayo natin. Yan. Okay pa. Talagang natanggal lang siguro to. Yung pinaka-cord niya dito. Kasi medyo kinakalawang mo. Kaya kailangan lang natin ganito ng soldering iron to. Ayun, okay pa pala. Pinaka niya. Talagang naputol lang to sa loob. Bakit kaya? Naputol, kaya kailangan natin i-weldingin. Gamit natin yung okay pa. This ang gagamit pa natin. Gamitin natin yung pampano.
Ayun pala, naputol lang yung laman. Unang-una gagamitin natin is papahiran natin ng soldering paste. Yung ito. Para dumikit dun sa pagdudugtungan niya. Nasira kasi ito kasi naulan nandun sa labas. Pag ano niya, ayaw na gumana. Sinubukan ko naman ng ibang battery, ayaw din. Kaya binuksan natin. Yung pala, naputol na yung laman dito sa loob. Ayan. Tanggalin muna natin yung battery para hindi masayang. Tapos saka natin din yung pinaka naputol dito sa loob, pinaka-connector niya. Malapit na to, saglit lang, sayang din. Napabili nga ako ng bago nito eh, dahil may discount naman kami. At yung mga bago pa po sa channel natin, please click subscribe sa pag nagustuhan niyo po yung video na to. Maraming salamat po, pa-like na lang din para kahit paano magulago naman yung channel natin. Hindi po ito sponsor ha. Sana may sponsor, no? Sa gusto magpaayos, susubukan natin. May libre naman ako araw-araw. Basta message nyo lang ako. Comment lang sa link. Aayusin natin. Gaayos din ako ng mga mahilig akong buting-ting. Basta sira na, inaayos ko. Kasi hindi ka pagkamalang nasira mo dahil sira na. Marami na tayong mga inayos-ayos dito. So, yun nga lang. Patsambahan. Pero kahit pa paano, naayos naman. Wala pa naman akong inayos na talagang hindi naayos. Pag sirang-sira na talaga, yun. Pero pag mga simpleng loose connection lang, yun, naayos natin yun. Tulad ng mga washing machine, pag-ayos na tayo nun. Dati sa bahay ng kaibigan ko, nagbablog din, Matt and Mark video. Pa-subscribe na rin din po ng channel nila. Medyo maganda yung mga videos doon. Marami kayong makukuha na aral kay Matt and Mark po. Tapos yun, inaayos natin yung doon, yung gamit ng sa bahay, yung wash dryer nila hindi umiinit kasi pinalitan natin yung heating filament doon, yung heating element sa loob. Tapos dito naman sa bahay, nag-ayos din ako ng yung microwave. Yan, microwave na sa taas yan. Sana all. Yan, inayos din natin yan kasi yung mga Pinoy syempre mahilig mag luto-luto. Yung pinaka niya, nababasa pala sa loob, na pupuno ng mantika. Mahilig tayo magprito, mga Pilipino. Pag lalo na pag winter, hindi ka naman mga pagprito sa labas. Nung binuksan po natin doon, siyempre sinubukan din natin, try natin. Grounded yung mga wiring niya, gawa nga ng napuno na ng tagas ng oil sa loob.
Kaya dapat pala mayroong parang maintenance yan, yung tipong bubuksan mo at lilinisin talaga yung loob niya. Kasi pag binuksan mo yung laman nun ng pinaka-board niya, may mga tagas ng oil doon. Kaya yung pinaka umiinit or napupuno. Nag-grounded siya doon. Kaya sa mga may mga nasisiraan ng microwave sa inyo, overhead microwave, malamang grounded yan ang loob niya. Yung ayaw gumana. Sa akin ganun nangyari. Grounded sa loob. Sa wakas, nadikit din natin. Mahirap dikitin kasi parang may coated yung pinaka-wire niya. Kaya kailangan talagang initin mo ng initin bago mo mapadikit yung soldering lead natin. Kaya try natin kung gagana na. Pinaka niya, may coated, parang coated yung wire. Kaya hindi ayaw dumikit ng kahit may twist. Kaya ginawa natin, pinainit natin ng pinainit yung wire para matanggal yung coat niya. So yung pumapit din sa wakas. Sana huwag matanggal. Subukan natin. Ayan. Bumana na. Salamat naman. Diba? Ayan. Tapos yan. Assemble natin pabalik. Kaya ko kaya ibalik to. Hindi ko na alam Ayan. May nabasa rin akong post sa Facebook na yung about sa nag-aayos ng mga gamit. Mahirap din kasi yung ginagawa nila. Bakit sabi, gagawin mo lang ng 30 minutes, 10 minutes, tapos babayaran kita ng 500, 1,000. Siyempre po, yung gamit na ginagamit nila, binibili din sa nila yan. Parang katulad ng sasakyan, pag gumamit ka ng sasakyan, dapat may maintenance, di ba? Parang pag naubos yung lead nila, naubos yung eto nila, tapos nasira yung ano nila, tapos bigyan mo lang sila ng 100, 200, hindi. Yung labor lang yung binayaran mo, pero yung tools nila, hindi mo binabayaran, di ba? Kaya yun ang nagpapamahal din. Kasi kailangan mo rin ng investment. Nag-invest ka ng tools mo. Kaya dapat, nabasa ko yung article na about sa Facebook na magbayad tayo ng tama sa mga nagpapayos. Yun lang yung kinabubuhay nila eh. Diba? Tsaka may isa pa akong kailangang sabihin o share sa inyo na dapat sa ibang tao, no? Pag magpapagawa tayo or may serbisyo silang binibigay sa inyo, lalo na sa mga kaibigan nyo, kilala nyo, most of the time kasi mga ibang tao, baliktad eh. Pag kaibigan nila, humihingi sila ng ano na lang to, ganito na lang. Halos hingin na lang or gawin na lang libre dahil friend naman daw, kaibigan. Ba't baliktad, no? Parang baliktad ata kasi kung kaibigan mo, dapat mag-share ka ng kaya mo or kung labis man or ano, dapat sa kaibigan mo magbayad ka ng tama, lalo na sa kapatid mo or kaibigan mo, magbigay ka ng tama kasi pag nagpapaservisyo ka sa iba, tama din naman yung binabayad mo,
Diba? Yung iba hindi mo pakilala. Binibigyan mo rin ng tama. Bakit sa kaibigan mo, halos hingin mo or hingi pa ng diskwento. Diba? Kaya dapat kung may labis lang din naman na may bibigay, bigyan mo na ng tama ng presyo. Kasi tama din naman yung serbisyong binigay. Yun lang. May hugot eh. Maraming salamat po. Please subscribe to our channel, Makilas TV po. Maraming salamat. Ngayon po, subukan na po natin ayusin yung This one is broken. Ayun po, subukan na natin yung ating bubbles na inayos. Wait. Kalat. Ito po yung nabili namin kanina kasi akala ko sira na. Pwede po pala. Ito naman yung inayos natin. Tsaka ito yung nabili natin. Subukan natin. Kung maganda pa. Once again po, Makilas TV po. Subscribe na lang po sa channel natin. Maraming salamat po sa inyo. 1, 2, 3. Wow! Oh! Parang ayaw kumana. May inaata yung battery. Ayan na yung battery na nilagay ko. So far, ayun. Woo! Grabe. Woo! Lahat. Ayan na yung battery niya. Pero at least gumagana pa rin. Ayan. Maraming salamat po sa panonood. What are you doing? Yeah, that's enough now. It's heavy already. See, it's heavy. No, Tata will help you. Just do, yeah, I'll help you. Okay. Help me. Please. Okay. Want what? Water on ground. Yun ang pabili tayo tuloy ng dalawa.